Yang kining nagpadala siya og invitation sa chosen guest, mga chosen nga mga bisita nga gusto niyang dumalo at karangalan lang dumalo sa kasal sapagkat hari mismo ang nag-imbita sa kanila. Amen? Kung ang hari ang nag-imbita sa inyo, karangalan yon, mga kapatid. Amen? Kaya kung bukot-bukot lang ang umimbita sa imo, dili na karangalan. But He is our God, our Lord, who invites us to fellowship to His wedding of His only begotten Son. Subalit hindi nila tinanggap ang panaya, tinanggihan nila, gumawa pa sila ng mga alibis o excuses para hindi makadalo. So, sa istorya po ng parable, yung inaniyahan mga bisita na giimbita sa hari, daghan kayong alibay, mga excuses nga dili sila makaadto. Unta sila man ang pinipili sa Ginoo sa hari nga maadto sa handaan. O sa atong ila pa kining gipriso, ilang giabusuhan o ila pag yung gipatay. At ito ay ikinagalit ng hari. Nasuko ang hari o ipinadala niya ang kanyang mga sundalo at pinatay niya yung mga taong pumatay sa kanyang mga alipin o mga mensahero. Ito po ay nangyari unang paanyaya na ginawa ng ating Panginoon. Ito po ang unang imbitasyon. Ang unang imbitasyon na gihimo sa atong Ginoo ngadto sa mga tao sa Israel. Kini ang unang imbitasyon na gihimo sa Ginoo ngadto sa mga tao sa Israel. Nga ang Israel wala mo dawat sa imbitasyon sa Ginoo. Ang mga mensahero, ang mga propeta nga gipadala sa Ginoo ngadto sa katawhan sa Israel, ilang gikulong, ilang giabusuhan, ila pa yung gipatay. Busa unsa gihimo sa Dios? Ipamatay niya ang mga Hudyo, ang mga Israelites. Gihatag niya ang mga Babylonians, ang mga Persians, ang mga Greeks o ang mga Romans. Hantod nagkatibulaag ang mga Israelites. Kaya wa man sila mo dawat sa imbitasyon sa atong Ginoo. Wala sila mo dawat nga ang hari maka fellowship sa ila, maadto sa mutambong sa kasal sa iyang anak. Ngano man tungod sa ilang kagahi sa ulo, because of the reasons nga ato rong subayon mga igsoon. Okay? So, bumalik po tayo sa mga rason nganong wala sila mo ato maigsoon. Kay bakit hindi nila pinansin ang panyaya ng Panginoon? Sapagkat ang mga alibis na ito, ang mga excuses na ito maigsoon, ang mga rason nga nganong wala sila mo ato, mo po yung mga rason kasagaran sa ato ang mga tao karon maigsoon. Amen? Mo po kasagarang rason nga ihatag sa usa ka tawo nganong dili sila mutambong sa kasal sa atong Ginoo. So tan-awan niyo maigsoon, ang gibitahan sa Ginoo dili mga ateis. Dili mga ateis, dili mga pagano, mga Israelites ni. Mga Israelites ni. Ang imbita sa Ginoo magtotoo. They are not unbelievers. They are not pagans, but they are the chosen people of God, the Israelites. O sila special nga mga bisita sa Ginoo. Special sila nga bisita sa atong Ginoo. O unsa ang ilang rason? Ato mabasa na sa Lucas 16, Lucas 14, 16 to 24. Ang usam ingon nga nagpalit ko og kadaruhan. I bought a field. Palit daw sa mga kadaruhan o uma. Ang usa, nagpalit ko og mga baka. Palit ko baka, daghan ko baka ngayon. Mga dili ko maadto sa kasal. Kay daghan ko baka, gipalit karon. Ang usa, bag-ulang kong kasal, hari, di isa kumana, kay bago pa kong kasal, magpalami sa ako, mga hari. Okay? Mapahayahay sa amin.
mag-honeymoon sa ako. Okay? Kana ang ilang mga rason, mga igsoon. Nga anong wa sila dawat sa imbitasyon sa atong Ginoo. O tanawan yung mga igsoon, ang kanilang excuses, ang kanilang mga alibis ay hindi masama. Kung mupalit kag uma, dautan ba din ang maigsoon? Dili, di ba? Kung mupalit ka og baka, dautan ba din ang maigsoon? Kung ikaw magminyo, dautan ba din ang maigsoon? Di ba? Dili dautan. Hindi masama ang kanilang mga rason. Bakit sila pinarusahan ng ating Panginoon? Nganong kastigo man sila sa atong Ginoo? Ngano man? Nga ang ilang mga rason, valid man. Dili man dautan. Ngano man, maigsoon? Tungod kay gihimo nilang Diyos-Diyosan ang mga pagpapalang binigay sa kanila ng Panginoon. Lupa, oxen, relationship. They became idols sa ilang kinabuhi. Mas ipalabaw nila ang ilang uma, ang ilang relationship, ang ilang negosyo kaysa Ginoo. Okay? Ang problema ay mas mahalaga sa kanila ang pagpapala kaysa nagbigay nito. Ang Diyos-Diyosan o idols ay hindi malimit masama, mga igsoon. Ang mga ito ay nagbibigay ng mga mabubuting bagay sa atin, ngunit nagiging pinakamahalaga at mas binibigyan natin ng pansin kaysa ating Panginoon. Yung Diyos-Diyosan, dili ni dautan, mga igsoon, ay lang makita na to kasagaran. Pero mas mahalaga sila sa ating panin kaysa ating Diyos na nagbigay sa ating ng mga pagpapala, mga igsoon. They rejected the invitation because they were too busy, too comfortable, too attached that to them they do not need God anymore. At ito ang katotohanan, mga kapatid. Totoo, hindi natin sila nakikitang sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Hindi sila lumuluhod sa Diyos-Diyosan. Pero lumuluhod sila sa Diyos-Diyosan, pero hindi sila, anong tawag doon? But they are too occupied. Hindi sila lumuluhod sa Diyos-Diyosan. Okay? Totoo, hindi natin sila nakikitang lumuluhod sa Diyos-Diyosan, subalit lumuluhod sila sa kanilang salapi, sa kanilang careers, sa kanilang politics, sa negosyo, sa comfort and pleasures and relationships. Ang kanilang idols, their careers, their business, their uban politics, pleasures, ang kalipay sa kinabuhi. Anything that takes the place of Christ becomes an idol. Anything that takes the place of Christ becomes an idol. That's why Israel was destroyed by God because of idolatry. Because they don't give any more importance and priority to their God. The idols will not say na huwag na tayong maniwala sa Diyos. Idols will not say, hindi magsasabing, huwag ka na magtiwala sa ating Panginoon. Kundi sila'y umuudyok sa atin na saka na lang ang Diyos. Okay? They simply ask you to make the Lord wait. Saka ka na lang, Lord. Dito muna ako. Dili mo ingon ang Diyos-Diyosan sa atong kinabuhi nga. Ayaw na magtuo sa Ginoo. Moingon lang siya, unya na lang Ginoo. Unya na lang na. Una sa ni. Ana ang mga Diyos-Diyosan maigsoon.
Naminaw ba ang tanan? Amen. So ang uma mingon og unya na na. Ang mga baka unya na na. Ang imong relationship unya na na. Ang later will become never. Okay? Malimtan na ang imbitasyon nga gihatag sa Ginoo. Church, Satan doesn't always need to make you evil. Sometimes just keep you to be occupied. Dili maghimo ang Satanas nga mahimo kang daotan. Himuon lang niya nga mahimo kang busy, occupied sa imong kinabuhi. Okay? So makita nato ang mga tao karon, asa mo sila occupied? Sa panginabuhi gyud. Panginabuhi gyud. Gusto lang mabuhi nga wala ang Ginoo. Sa ilang kusog sila mabuhi maigsoon. They nakalimot nila sa Ginoo maigsoon. So kana ang danger sa atong faith maigsoon. Busy enough not to pray, busy enough not to worship and to come to church. Busy sa ako, di sa ako matug simbahan ron kay busy ko. Okay, na ako trabaho, busy ko. Mo na ang gihatag ni Satanas mo. Mo na kasi mo ayaw sa ang Ginoo karon. You keep yourself busy. Busy lang. Ayaw, di siya mo ayaw nagtuo sa Ginoo. Himuon lang kanya occupied to your daily activities. Okay? Busy enough not to seek God. At huli nang malaman natin na hindi na natin pinapansin ang kanyang paanyaya. Sapagkat kailanman hindi ibinabandera ng Diyos-Diyosan ang kanilang sarili, kundi ninanakaw nila ang iyong pagtingin at pagpahalaga sa Diyos. Ang Diyos-Diyosan hindi nila sinasabing, oh, ako ang sambahin nyo. Ngunit, He will steal your affection, your love to the Lord. Hindi niya, bandira ko nga, ako unahon. Dili. Kawato lang niya ang imong affection sa Ginoo. Imong love sa Ginoo. Okay? So, idols don't have to be bad things. They just have to be bigger than God. Sabot mo ito, Mingson? Idols don't have to be bad things. They just have to be bigger than God. Amen. So, kana ang mga rason nga wala mato ang mga Israelites. Kasagaran sa atong Kristiyano karon, kana pud ang mga rason. Kasagaran gyud kada yung business, trabaho, busy, occupied in their lives. Wala na trabaho, wala na panahon para sa Ginoo. Pero ang Ginoo, dili siya muundang maigsoon. But God doesn't stop there. God opened the invitation to all. Pagkatapos ng Israel, kay wala man silang budawat, iyang ihatag invitation ngadto sa mga hintil. Amen. Wala na kanang separation. Hintil ka man og Jew nga mudawat kang Kristo, ang invitation para sa tanan. Amen. Remember, sinumdumin mga igsoon, God will not stop because someone is busy, occupied, or attached or distracted. Ang panyaya ay para sa lahat. Yaong gutom, yaong broken-hearted, yung pulubi sa lahat ng dako, yung mga bad and good people, taong naniniwalang kailangan nila ang Diyos. At marami and many will hear the invitation. Tanan makadungog, daghan makadungog sa invitasyon sa Ginoo. Many ang mulingkod sa mga silya sa simbahan. Okay? And both good and alike and bad alike. Mga masama or good, they call is extended beyond the original guest who is the Israelites. Kitang tanan gitawag sa Ginoo maigsoon. Bisag unsa ka pa maigsoon, makasala ka o matarong, gitawag ta sa Ginoo.
And many will say, I'm a Christian. But only a few will actually enter the kingdom of God. Many are called, but few are chosen. Nga naman. So, nasa panahon tayo ngayon, maigsoon, naata sa panahon nga dili panahon karon nga tugna o ting-ulan. This is the time nga marami sa tao ang inaakalang ang pagtanggap sa panyaya ay sapat na. We sometimes kanang okay na sa atin yung tinanggap natin ang panyaya, the invitation sa atong Ginoo. Tinanggap natin. If they go to church, if they were baptized, if they had prayed the sinner's prayer once in their life, akala natin tama na yun, mga kapatid. Akala natin kung nagsisimba tayo, nag-Bible study tayo, nag-baptize tayo, okay na yun lahat. May lugar na ako sa langit. Pero hindi, mga kapatid, sapagkat sinabi mismo ng Panginoon sa isang tao doon na hindi nakasuot pandamit pangkasal, higtina, tiilog kamot, ilabay sa gawas. Okay? So, naniniwala tayo na garantiya ang mga ito upang makamit ang buhay na walang hanggan. Subalit ito'y pinasubalian ng ating Panginoong Hesus. Marami ang tinawag ng Diyos ng papabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili. Matthew 22:14. What about us, my son? Sa ato are we truly chosen by God? Mao kana karon ang atong self-examination, my son. Are we really chosen by God? Ngano man nakaibaw mo nga, you are really chosen by God. Kaya nisimba ko, nabaptize ko, o nagsulti ko og sinner's prayer. Tama na ba na maigsoon? Okay. So if you believe in God, that does not automatically mean you are saved. If you hear the call, does that mean you have truly answered it? Totoo, ang kasulatan ay patunay na tayong lahat ay tinawag at inanyayahan ng ating Panginoon. Subalit hindi lahat ay dadalo. Hindi lahat ay dadalo. At hindi lahat ay nang dadalo ay makakadalo sa bangkite ng ating Panginoon. So, tayong lahat ay tinawag ng ating Panginoon, subalit marami ang hindi dadalo. At sa dadalo, kukunti lang ang pipiliin ng Panginoon. Amen? And this is where some people see the invitation as extended to all and assume that the story ends where everyone is welcome. So, kini ang atong assumption, maigsoon, nga ang invitasyon para sa tanan, na everybody is welcome. Pero, tanaw na ito na maigsoon. Ngunit hindi, sapagkat sa pagkakataong niyaon, ang hari ay papasok at sa bulwagan ng bangkete o salo-salo para tignan ang kanyang mga panauhin. At kanyang titignan kung ang lahat ba ay nakasuot ng damit pangkasal. So, kung dadalo ka, dapat nakadamit ka ng damit pangkasal. Hindi lang dumalo ka on your own terms. Hindi lang kay manalig ka sa Panginoon on your own terms, kundi sa standard at sa commandment, sa utos ng ating Panginoon. Okay? At kung may makita siyang hindi nakasuot ng damit pangkasal, tatanungin siya ng hari, how did you get here without the wedding clothes? Anong masasabi ng tao? Ano ang kanyang depensa o excuse? The king will say, talian ninyo ang mga kamay at paa at itapon sa dilim doon sa labas.
Doon ay iyak siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So anong nangyari mga kapatid? Ang panyaya ay para sa lahat at sinagot ng tao ang pagtawag. Dumalo siya sa bangkete o sa salo-salo, bakit hindi siya pinili? Sapagkat dumalo siya ng hindi sumusunod sa gusto ng hari na magsuot ng damit pangkasal. At dito tayo, marami ang nagkakamali, Mike Son. Sapagkat akala natin na gusto ng hari na ang lahat ay dadalo. Tayo ay makapasok sa kahit anong gusto natin. Gusto natin, lahat ay dadalo. At tayo papasok sa gusto natin. We believe and claim Christianity show up in churches. Call Jesus Lord but never really surrendered. So when we come to be a guest of our Lord God, we must surrender to Him. Hindi pa surrender ang imong kinabuhi, Mike Son. Kinahanglan i-surrender nato ang atong kinabuhi sa iya. We think that tayo'y naniniwala sa Diyos, subalit patuloy po tayong namumuhay na tayo ang boss sa atong kinabuhi. So kung naniwala tayo sa ating Panginoon, then we surrender to God. He is now our Lord, our Savior. Hindi na tayo ang Lord, hindi na tayo ang boss ng ating buhay, Mike Son. Okay? We are no more in charge. We are no longer in charge of our life. So, nga na importante man ang wedding clothes, Mike Son? Unsa man ang wedding clothes? Unsa man ang wedding clothes, Mike Son? So, basahon na to sa Isaiah 61 verse 10. Isaiah 61 verse 10. Isaiah 61:10. Oh. Nalulugod ako sa Panginoon kong Diyos dahil para niya akong binihisan ng kaligtasan at tagumpay. Para akong nobyo na may suot na magandang turban o nobya na may mga alahas. Sa 61:4. Sa 61:4. So, ang wedding dress is, mga Ikson? Suot ng kaligtasan. Suot ng kaligtasan. Para akong binihisan ng kaligtasan at tagumpay ng Panginoon. So, the garments are the righteousness of God. The true salvation. Sige no, our righteousness is our Lord Jesus Christ. Our righteousness is our Lord Jesus Christ. Our righteousness is just filthy rags in the eyes of God. Ang atong pagkamatarong, sarili natong pagkamatarong mga maison, mura like hugaw nga trapo sa mata sa atong Ginoo. So everyone who should go to the wedding feast should wear the righteousness of Christ. Amen. Revelations 19:8. Revelations 19:8. Sabi po dito, pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng at mga pinagbabanal ng Diyos. Amen? Hallelujah. The wedding clothes in the parable o sa talinghaga sa Sambingay Mekson are symbolized through salvation.
The wedding clothes symbolize true salvation. A life that has been transformed by faith in Christ Jesus. Amen. Okay. A life that has been transformed by faith in Christ Jesus. This is where the deception is most dangerous. Many assume that because they hear the gospel, because they pray the sinner's prayer, they can easily partake at the wedding feast. Remember, without the wedding clothes, without faith, without repentance, without holiness, without transformation, they are just like the man in the parable. Amen? Kung wala kay transformation, wala kay faith, wala kay holiness, mura ka katong tao nga higtan sa Ginoo, gilabay sa gawas. So, everyone who will go to the wedding feast should wear the righteousness of Christ. Amen? So, hapit naman na maigsoon. Mabitaw na karon nga mensahe sa Ginoo, puros gini self-examination sa tuwa. June 14, self-examination. Karon na po, self-examination. Without holiness, no one can see God. Diba? Without holiness, no one can see God. To be chosen means more than hearing, more than believing. Kung ikaw gipili sa Diyos, labaw pa kay nakadungog ka. Labaw pa kay nagtuo ka. Unsa man? To be chosen means being clothed in Christ Jesus. Amen. Galatians 3:27. Galatians 3:27. Mingon din himagson, sapagkat binautismuhan kayo sa pagkipag-isa nyo kay Kristo at namuhay kayong katulad niya. Ngayon, walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang alipin sa malaya at ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay isa na dahil kayo'y na kay Kristo na. We must be clothed in Christ Jesus. Atong basahin na sa English. Galatians 3:27. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. So, gibistihan na mo kang ni Kristo. Oh? For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. So, dili lang ay kinahanglan nga mamati ta maigsoon. Dili lang ay kinahanglan mo tuo ta maigsoon. Kinahanglan our lives must be clothed with Christ Jesus. Our identity is in Christ Jesus. Okay? Anyone who is in Christ, he is a new creation. The past has gone, behold, new things has come. For those who is in the Son, they have life. Those who are not in the Son, they do not have life. So, mo kinamison. Those who are in Christ Jesus, there's no more condemnation. So, ang atong identity, di relihiyon, atong identity, di relihiyon, kundi si Jesus Christ. Okay? So kung ipalabawan mo ang reliyon, dili na maigsoon. Ang atong identity is Jesus Christ. O sa unsa ka sa asa ka man, kung wala si Jesus Christ yung kinabuhi, wala mo yung salvation, Lord, maigsoon. Sa unsa pa, sa naa ka pa sa tama nga reliyon, apan wala kay Jesus Christ, wala gyapon maigsoon. Okay? So we must believe ourselves.
Have we put on Christ? Ato bang sinina si Kristo? Are we wearing His righteousness? Or are we still trying to enter on our own terms? Makasulod ba ta kung ato lang kaugalingon dili? Kinahanglan gyud naa si Kristo sa atong kinabuhi. He is the mediator between God and man. Amen. Kung wala makaila sa Kristo sa imo ha, dili ka kadto sa piging. Pas mo ka. Dili ka kaon sa litson og adobo o humba. Kay kuan man, salo-salo man. Di ba? Hapit na ra ba gina maison? Hapit na ra ba gina? Kay ba mo maison? If you think the time now is evil, how much more when the restrainer is taken away? Diba? Kung karon makita nimo nga tinagyo mo sa mukas kalibutan. Diba? Ang mga kuan dili ingon nato kuan na. Gawas na. Dili ingon nato labi na mga tao nga dili kay ba kung unsay identity nila. Kuan na. Gawas na, ladlad na gyud. Ladlad na. Di ba? Samok na kayo. Gira dito, linog dito. Samok na kayo. Pero tanawan nyo, Megson. Kung karon tanawan nyo, pertinent yung lisura paite ang kinabuhi. Unsa pa ka kung wala na ang balang espiritu nga kwaon sa atong Ginoo. Kaya kung ang rapture mahuman na, wala na ang espiritu dito sa kalibutan. Wala na. Na ang espiritu kay omnipresent po siya. Pero di na siya manghilabot. Di na siya, sagdi na siya, kaya wala mo sila mutuo sa una. Mga na, Megson, kinahanglan, magpursigi kita nga, makasulod gyud sa langit, sa rapture gyud. Kaya kung maabot pa ka sa tribulation na, mangita kag kuiba para mataguan. Mangita kag kuiba taguan kay patsyunon ka man. Mangita kag imnunon nimo kay ang tanang imnunon contaminated naman. Wa na kay mapalit ka pagkaon kay kung dili ka pamarkar, wa na kay mapalit sa pagkaon. Asa man ka karon? Pertig yung lisura na Megson. Kaon na lang kag bato. Kaon na kag hangin. Di ba? Ana kalisod Megson. Sa busa maninguha ta Megson nga makasulod kita. Makasulod kita sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Okay? Our righteousness are just filthy rags in the eyes of God. Isaiah 64:6 na Megson. Atong basa. Ato na sang nabasa gina. Being near to Jesus, kung naka sa duol sa Ginoo, ang sakang Hesus, does not mean belonging to Him. Kung naka duol kang Hesus, wala na magpasabot nga you belong to Jesus Christ. You must let Jesus be inside you. Amen? You must let Jesus be inside you. Mauna Megson. Kaya kuan lang, kung naalang sa sulod, kisa may hari nimo kung nasa gawas ang si Jesus, dool lang nimo, kisa may hari nimo. Pero kung naa si Jesus imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, siya ang hari sa imong kinabuhi. Amen? Mauna Megson. Having religion does not mean having salvation. Right, correct. So, kini ang atong examination karon Megson. Because it is entirely possible, posible Megson, nga kita, nga will be among the many who responded and heard the call and of invitation without ever truly answering it. Basi kita na sa pundok nga nakadungog, mo respond diya sa invitation sa Ginoo upon without truly answering the invitation. Truly answering the invitation. Kung sa may truly answering the invitation, that you follow God's commandments. Kung maadto ka dito kinahanglan, sulod ka sa iyang balaod sa iyang commandments. Okay? Kung musulod ka sa palasyo, alang-alang, magsisilas ka lang.
Unya, magpuruntong ka lang. Dili pwede. Kaya na may balaod ang hari. Sa unang panahon, maigsoon, kung naay kumbira o imbitasyon ang royal one, sila ang muhatag o sanina sa mga bisita. Sila ang muhatag o mga sanina sa mga bisita. Kung mo-appeal ka sa mga royal weddings, sa mga banquet, sila, ang hari mismo ang mo-provide o inyong isuot. Mabitaw na nga, dili kita ang magbuot sa atong isuot, maigsoon. Dili kita kabuot kung unsa atong dadon dito sa langit. Kinahanglan ang Ginoo mo'y magbuot sa imong kinabuhi. Amen? Dili ta magbuot-buot, maigsoon. Nga okay na ni, makasulod ako sa langit kay daghan mo kong gihimo sa Ginoo. Permi mo ko gawali sa streets. Daghan kong gihimo sa Ginoo. Dili na maigsoon bisan pag daghang kaghimo sa Ginoo kung wala si Kristo sa imong kinabuhi. Uli kang pong ka makasulod, maigsoon. Kaya ba mo, maigsoon? Even ministry is an idolatry when it becomes more than Jesus Christ. No na, maigsoon. Kaya kung imong gipalabi ang mo ministry na nakalimtan na mo kinsa imong ministryan sa Jesus sa imong kinabuhi, wala gyapon, maigsoon. That is only works, and works. Okay na po kay pirmi ko kasulti dito sa pulpit. Daka nakadungog sa ko, dili na maigsoon. Dili na maigsoon. Ang atong kinabuhi gikan sa Ginoo, kinabalik ato sa Ginoo nga hapsay ug limpyo way buling way kunot. Ana na maigsoon. So, you answer the invitation and yet there is no commitment and no transformation. Para karon, maigsoon, misulod ta sa simbahan, naatay Bible study, and yet walay makita nga transformation sa imong kinabuhi. Dili gapon ka makasulod, maigsoon. Di ba? Kay the Word of God must transform you. The Holy Spirit must transform you. It's only by surrendering to Jesus Christ so that His Holy Spirit could transform us. Kay kung dili mo mahimong Lord ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka ma-transform, maigsoon. Ikaw gyapon na magbuot sa imong kinabuhi. That's why very important nga nasa Jesus atong kinabuhi, maigsoon. Have we surrendered our lives to the King? Because there will be a day when the door to the wedding feast will be closed. Naay panahon nga ang pultahan sa salusaro sa wedding feast. Sirat-an na maigsoon. Kay labi na gid mahitabo na sa tribulation period. Kung naa na ta dito, wala na may makasulod kay human naman. Nabili naman ta ang wala mo tuo sa Ginoo. Dito na magkumbira na ang tinuod nga makasulod sa Ginoo sirado na siya. Mubalik na lang si Kristo diyang hatag na siya judgment to all nations. Amen. Pero kaslon sa ayang bride dito. Amen. Amen. Hallelujah. So, when that day come, mahitabo na ganin na masarado na ang makita na nyo kung kinsa ang nahibilin o kinsay nakasulod sa gingharian sa Diyos. Makita na nato na that moment, the difference between those who were called and those who were chosen will be revealed. Kaya makita lang nimo, uy, wala naman si Tarpulano diri. Asa naman to? Uy, wala naman ako isuon diri. Asa naman to? Mahibalaan nato na maigsoon. Okay? O daghan na kayo magmaya ana. Daghan manghilak tungod kay nabilin sila. Kung kuan pa sa ngano lagi? Ngano lagi? So, dili ta magkumpiyansa maigsoon sa atong kinabuhi, sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kinahugtan nato
ang atong pagdutdut diha sa Ginoo. Hugtan nato ang paglakaw nato kauban ng atong Ginoo. Amen. Hugtan nato maigsoon. So, the question now is, how will you respond? Many are called, but few are chosen. Few. Imagine ni few. Gamay lang. Gamay lang. So, kung makita nato ni diri, daghan-daghan ta, na gamay rin makuan, na sa unsa na ka. Pero maigsoon, kinahanglan yun nga madala kita maigsoon. So, few. Ito ang katagang ito magdala sa atin ng pag-unawa. If many heard the call, why so few respond? Kung daghan ang nakadungog, nganong gamay naman ang nag-respond? Mga igsoon. Kung ang invitation is open, nganong gamay naman po ang nakasulod sa gingharian sa langit? Kung ang invitation ay para manggod sa tanan God, wala may pili ni. Bisan pag dato ka o pobre, bisan pag kuan ka, para ni sa tanan. Kung daghan para sa tanan ang invitation, nganong gamay ra nakasulod? Ngano man? Because gamay lang ang willing nga mo surrender silang kinabuhi. Mao kanay kamaturan megson. Gamay lang gyud ang surrender ang sa ilang kinabuhi sa Ginoo. Ang ilang palabi kalibutan. Kung sa Ginoo, do not love the world and anything of this world, because if you love the world, the love of the Father is not in you. Kung sa may ato mga gigugma sa kalibutan maigsoon, kung sa may gigugma nato, ang atong trabaho, ang atong careers, ang salapi, o naaba ka sa politika, nga pertinence sa platform sa SOCMED, away-away na. Ako di lang ko mag-comment dahil di ko gusto na mag-comment. Tanaw lang pero di ko mag-comment. So kana na maigsoon nga sa atong panahon ron unsay palabi sa tao, salapi, power, fame. Okay? So, ako nasulod sa una, why was the man rejected in the Bible? Because he refused to wear what the king provided. So, he provide sa Ginoo ang damit. And God today, kinsa may provision niya sa tuwa? Jesus Christ. Amen. If you do not receive Jesus Christ today, you will not enter the kingdom of God. Amen? The wedding clothes, provision, He provided na sa Ginoo. Today, God provided His only begotten Son. Kinsa katumuto kaniya, dili maalaot kung dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kana ayang giprovide ang only begotten Son nga mabubuhat sa langit o sa yuta. Kaya ba mo maigsoon na sa ako na istoryan sa Hebrew? Jesus Christ was the creator. Kaya ang word nga Bereshit na sa tulo ka meaning. B in Reshit means beginning, first fruit, or firstborn. So when we say in the first fruit, God, B, ang meaning na is B is in, or by, or with. And Reshit is beginning, first fruit, or firstborn. So when we say in the beginning, or we can say with the first fruit, or by the firstborn, God created the heavens and the earth. Who is the first fruit? Jesus Christ. Who was the firstborn? Jesus Christ.
So, tinuod gid nga Jesus Christ was the creator. Mabasa natin sa Colossians, sa John. Jesus was the creator. All these things, visible and invisible, Jesus created all of these things. For Him and by Him. So, tinuod gid ay si Kristo. Tuwa na dito sa wala pa kalibutan, wala pa siya. By the first fruit, with the firstborn, God created the heavens and the earth. Hindi lang kay in the beginning, kasagaran sa in the beginning man, di ba? Sa Genesis, pero sa Hebrew, by the firstborn or with the first fruit, God created the heavens. Sure, kahit ginuugid sa Jesus, no? Dili gid na panila maigsoon. Okay? So, no matter how moral we think, kung sa kato katarong ta maghuna-huna maigsoon, we are, and no matter how many good works we have done, our righteousness is never enough. So, bisag unsa ta ka matarong maigsoon, unsa ta ka matarong, bisag daghan tag hinimuan diya sa Ginoo, ang atong pagkamatarong, ang atong maayo mabinuhatan is not enough. Mabutang si Jesus lang ang atong kaluwasan. In Him there is salvation. Bisan pag mamatay ka, mabanhaw ka. Bisan pag mamatay ka, mabuhi ka. I am the resurrection and the life. If anyone believes in me, even if he dies, he will live. Mao ka na ang kasiguruhan nato, Mason. Kung naa si Kristo sa imo, bisan pag mamatay kita karon, mabuhi ta. Amen? Kung kinsa katong nagatuo kaniya, dili na gyud mamatay, Mason. Kung moabot siya. Hallelujah. Praise God. So, true salvation is not about our own right, our own goodness. It is about being clothed, covered by Jesus, washed in His blood, transformed by His Spirit, and given a new identity in Him. Amen. So, it's not about our goodness. Kung matarong ta, maayo ta, dili na maigsoon, wala na labot. It's about being clothed, gistihan ta, covered by Jesus, washed in His blood, transformed by His Spirit, and given a new identity in Him. Amen. A new creation. Sa ako po nabasa ko nito sa creation, Maison. A new creation. So, when you say you are a new creation, kung sa may pasabutan na Maison. If you are in Christ, you are a new creation. Ngano, primero, why in Christ? Because He is the Creator. So if you are a new creation, you are created by Christ. Amen? So if you are a new creation, you live like Adam when he was in the Garden of Eden. Totally without wala pa sula, oak and fellowship and walking with God. Amen. Mao ka na. New creation. So, kung new creation, kung sa may muna, wala na itong daan mo. Bag-o ka na. Bag-o. Kung maghuna-huna ka o unsa pa man, kinahanglan ang huna-huna mo, heavenly na. We are citizens of heaven. New creation. A new creation, ang iyang pananano, always in fellowship, walking with God. Amen. Para ni Adan sa una, kung wala pa si Eva. Kasi si Eva manggoy na tintal yun. Nadala lang si Adan. Di ba? Si Adan pa lang. He was always walking with God. He is the creation of God. Di ba? Siya ang unang i-create sa Ginoo. And fellowship with God. He was given governance over all creation. Di ba? So, kana ang new creation.
Kung kita new creation, we must have authority that comes from God. We should govern all these things that comes from God. Para kang Adan. Dili lang kay mutaraw ta maigsoon. We are a new creation. Unsa man new creation? Kaya ba wala mo unsa ang new creation? God is always with you. You are walking with God. Kung saan man gud nga usay, ang atong una-una, tao lang po. Tao lang po. Dili maigsoon. You are a new creation. Kadako ang simbolo sa new creation, maigsoon. Nga mahimo nimo ang unsang ang karakter nga nasa Dios. We are made in the image and likeness of God. We must reflect the character of God. Di ba? Kana ang new creation. We must reflect the character of God, the authority of God, and the fellowship with God. Kana ang new creation, maigsoon. Sa panahon ni Adan, ana ang himo ni Adan o sa Ginoo. So, since today, the invitation is still open. Open pa ang mga invitation, maigsoon. Kung kamo nakadungog karon, kung naminaw mo, ang panyaya ng Panginoon ay open pa. You still have time to be in Christ Jesus. Okay? You still have time to to work out your salvation. Ang sa resulta sa Ginoo, work out your salvation with fear and trembling. Amen. Dili lang kayo nidawat kang Kristo, okay na. Pero nangadji kita og sinner's prayer, okay na. Work out that salvation. Work out. Dili lang kayo, okay na, okay na. Mauna na siya. Makasulod ako sa langit. Dili, maigsoon. Okay. The invitation is still open. Unsa may atong himuon? Seek ye first the kingdom of God. Kung sa unahan na ito, maigsoon, dili ang career, dili ang love life, dili ang kwarta. Okay. Seek ye first the kingdom of God. Kung sa first ko na, dili ikaduha, first. Sa isulti sa Ginoo, una yun. Ayaw lang ikaduha. Kaya ikaduha, later naman na. Mura na kang tao nga, unya na ka Lord. Kaduha ka na lang. Bili. Seek ye first the kingdom of God. Okay? And then, remove all idols that separates you from God. Sa mga idols ninyo, maigsoon. Sa mga idols na ito sa kinabuhi. Ay mong bana? Ay, ayaw lang sa simbaron day kay mga ligo tagdagat. Okay lang love kay love man ta ka. Mo lagi na. Ang imong career overtime ron broad kay times 3. Okay. Okay. Times 3, dili sa kusimbaron kay times 3, overtime ko, Domingo. Okay. Mao gani. So, mao na maigsoon. Remove your idols that separates you from God. Amen? Return to the King and be transformed. So, balik ta sa Ginoo, maigsoon. Usahan mong God, napag-kuhan karon usa ka idol sa itong ginabuhi. Kanang social media. Social media, kanang cellphone. 23 hours sa cellphone, 1 hour lang pahulay. Antol, mulibat lang ang mata, di na makaon. Nanay nang amatay na tulog ay wanay kaon-kaon. Nana sa cellphone kanunay. Nya sa cellphone daghan na ba yung dili maayo maigsoon? Di ba? Sa mo ka na karon nga ang
ang cellphone gihimo ng instrumento sa yawa aron ma-occupied ang imong kinabuhi. Mabisi ka. Mabisi ka og himog reels o mga kuan. Mabisi ka og himog reels para makakwarta. Mabisi ka messenger sa imong mga friends. Okay? Usa ka na kapamaagi sa yawa nga ma-occupied ang imong kinabuhi. Makalimot na ta sa Ginoo. Okay? Dihalang ko kuto, Maison. Hindi mo ni. Ang karon may not be forever. Okay? Ultimanin nyo, Maison. Unsa man ang simbahan nga daghang tao apan dili disipulo. Think. Think. Una-una ni. Maison. Unsa ka ang simbahan nga daghan og tao pero dili disipulo. Okay? Yan ang paano ko sa inyo Maison. Karong adlaw kana unahan ato. Kinahanglan nga kita na sa simbahan mahimong disipulo. Disciple. Dili lang kay church goer. We must be doers of the word of God. Not only hearers, but doers of the word of God. Amen? So, kanala Maison, and God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word. Hallelujah.